Isa sa mga naging difficulties ni Ryan ay ang pagiging sensitive sa mga animals. Kahit hilig na hilig nga niya ang mga animals at wala siyang bukang bibig lagi hanggang ngayon kundi pa ulit-ulit na zebra, elephant, carabao, eagle at napakarami pang Pero iba. Pero kapag nandyan na at nakita na niya ng personal, grabe naman ang takot niya at halos magwala na. Naalala ko nga nung pumasyal kami sa may Subic Safari ay sobrang excited pa ako para sa kanya dahil ma-expose siya sa mga lagi niyang sinasabi at binabanggit na animals. Ang kaso pagdating namin doon ay natakot lang siya at nagpabuhat hanggang sa matapos yung tour namin doon. Kaya nga tuwang-tuwa kami nung dumating sa amin si Mojo dahil bukod sa napakaliit niya ay napakalambing din. Yorkie po daw ang lahi nito kaya sobrang liit pa rin niya kahit isang taon na. Nagagalo nga lang ito sa amin para sa mga bata dahil napakahilig ni Ate Riona sa mga dogs. Malaking tulong nga ito kay Ryan dahil nabawasan yung takot niya sa mga animals, especially sa mga dogs. Nung una nga ay ayaw niyang nakakarinig ng kahon lalo na kapag yung isang alaga namin na big dog. Dati nga ay lalapit pa nga lang namin siya ay sisigaw na. Unti-unti din ngang nabawasan at nawala yung takot ni Ryan nung dumating si Mojo. Siguro dahil sa cuteness nito. At doon na din nga siya nag-start hawakan, laruin, tapos ipinepet pa niya. Nakakatuwa nga dahil sabi sa pag-aaral nakakatulong daw ang pag-aalaga ng aso para sa mga batang may autism. Hindi lang sa aso kundi sa iba ding mga pets tulad ng pusa, isda at ibon. Dahil makakatulong daw ito at makakabawas sa stress at anxiety nila. Noon nga naalala ko, takot din siyang hawakan si Mojo dahil sa sensory issues niya. Pero unti-unti din niyang sinusubukan hanggang sa nasanay na rin siya. Alam na rin nga niya yung salitang pet Mojo na pag sinabi niya to ay hihimasin niya agad. Pag wala nga si Ate Yona at wala siyang kalaro, bigla ko na lang maririnig na nakikipaglaro siya kay Mojo. Para nga akong nakakuha ng playmate niya. May isang beses din nga na nahuli ko tong dalawang to na nag-uusap sila at parang nagkakaintindihan. At nabasa ko nga din na helpful pala ito lalo na sa mga non-verbal. Dahil nakakatulong daw ito para mag-increase ang kanilang vocabulary nang hindi nila namamalayan. Pero syempre, kailangan nakabantay pa rin kami dahil pwedeng ma-mishandle niya si Mojo. Syempre, ayaw din naman namin siyang mapano or makagat lalo na kung sobrang maharot si Ryan sa kanya. Pero buti na nga lang at nagpapasalamat kami ay wala pang nangyayaring ganong eksena at napakabait din kasi nito ni Mojo. Kung nakakapagsalita nga lang din talaga itong si Mojo ay siguradong maiinis din kay Ryan dahil sa sobrang kaharutan niya. Mga oras nga na yan ay pinagpapahinga na namin silang dalawa pero itong si Ryan talagang full energy pa rin. Siguro dahil na-miss din niyang mag-walk at napakatagal din nung huli niyang ginawa ito. Pansin ko nga na gustong-gusto niyang nag-walk ng aso lalo na dun sa isa naming alaga na si Ola. First time nga niya itong winok si Mojo at medyo kinakabahan ako dahil medyo maliit siya at baka matapakan. Sobrang bilis pa naman tumakbo nito ni Ryan minsan at medyo naiiwan si Mojo. Pero sobrang sarap sa pakiramdam kapag ka nakikita ko si Ryan na sobrang tuwan-tuwa at nag-i-enjoy sa ginagawa niya. Pero ang pinakamaganda nga sa lahat ay ma-train namin itong mga alaga lalo na to si Mojo para in case na may magsabing autistic, sayang, pogi pa naman, ay bite agad. Pero syempre, joke lang po yun.